Okay, welcome sa ating next session ngayon. Sa ating Basics of the Basics Accounting na para sa mga startup negosyante o sa mga non-accountant na gustong mag-aral ng accounting. Okay, ang topic natin ngayon ay ang pinaka-basic formula of accounting cycle. Ito yung formula na dapat isa sa ulo mo o at least alam mo na ganito siya na mag-work or may formula nag-i-exist sa accounting. Ang accounting formula ay simple lang. Asset equals liability plus owner's equity. Ang asset, pero before tayo pumunta sa asset, misconception alert. Kapag nakita mo yung Rich Dad Poor Dad o tapos mo na yung librong Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki, parang awa nyo na, for the sake of this tutorial, kalimutan nyo yun. Basta kalimutan nyo yun. Kasi nabanggit doon ang asset tsaka liability, di ba? Kalimutan nyo yun at mag-focus muna kayo dito. Okay? Hindi yun pang-accounting yung in-explain niya. Explain ko yung proper na asset tsaka liability dito sa video na to. Okay, proceed na tayo. Ano ba yung asset? Ang asset ay yung mga asset na pagmamay-ari ng negosyo mo. Yung fully dwelled na mga bagay sa negosyo mo. It could be, for example, printer mo if printing services ka. Diba? It could be pera na nasa bangko. It could be mga equipment, office equipment like computer, or tables, or mga cabinets. Basta lahat ng pagmamay-ari na bagay ng negosyo mo. Pwede nga rin yung value ng website, value ng application, mga asset yan. At dito yan nakakategorize sa asset. Okay? Basta yung asset pagmamay-ari. Okay, yung liability naman, yung mga utang ng negosyo mo. So, kung may loan yung negosyo mo na nakapangalan sa company name or mga sasakyang hindi pa bayad, di ba? Liability yan. Saka yung mga hulugang mga gamit, mga appliances, under dyan sa liability. Basta lahat ng utang ng negosyo mo. Yun yung liability. Lahat ng mga loans or mga terms mo or mga utang mo sa supplier, dyan yan nagpo-fall sa liability. Okay? So, ang owner's equity naman, alam nyo na to, or explain ko lang ng further, ang owner's equity naman ay ang investment mo sa negosyo. Diba may separate entity concept na tayo? Kung ako si Kyle, nag-invest ako sa ABC company, may equity ako sa ABC company. At tinitingnan ko siya as parang utang pa rin, pero utang na hindi kailangang bayaran. Ito mag-fall ang owner's equity. Parang utang siya kasi kapag naman naging good yung performance ng ABC company, mag-earn naman ako ng interest based sa binigay kong equity dun sa company na yon. Diba? Same as liability pa rin. Pag may nagpautang sa atin, binabayaran natin sila, same with the interest. So, yung business na ABC company, magbabayad din ng interest sa akin kasi parang nag-lend ako ng pera sa kanila. Pero pag nalugi naman yun, wala na rin. Hindi kailangan bayaran o walang iba yung responsibility. Kailangan mandatory na bayaran yung liability. Yung equity naman ay hindi. Basta kung anong performance ng company, yun na yun. Doon ka magbe-base sa bayad. So basically, yung asset is pagmamay-ari, liability is mga utang, is yung owner's equity, mga investment na sa isang kumpanya. Okay? Mga taong nag-invest sa isang kumpanya. Okay? Yan ang basic accounting equation. Huwag nyo munang i-overthink. Isipin nyo lang muna yung mga nabanggit ko. Okay? Yan ang accounting formula. At next video na tayo.